pinakamalaking katangahan na ginagawa nila mga ka-over? May nag-message kasi sa akin mga ka-over, fake page siya. Okay, malamang hindi naman talaga magpapakilala kapag mayroong gagawin na wrong move. O, di ba? Sabi niya nung una, Super DM, ikaw ang napili namin dahil ikaw ang may kakayahan para suportahan ang administrasyong ito. Maraming Pilipino ang nagising sa mga matalinhagang salita mo para sa ating bayan. So, ang naisip ko nung una, sabi ko, baka si President BBM na to. Baka pinapatawag na ng mahal na Pangulo ang Makata ng Bayan para i-unite ang mga Filipino. So, sinasakyan-sakyan ko lang siya para malaman ko kung saan papunta ang message niya. Sinasabi niya sa akin, interested ka ba? Sabi ko, yes. Pero anak sa ring naway lubot mga ka-over, yung sumunod na chat niya, sabi niya, pwede ka ba gumawa ng video para kay Speaker Martin Romualdez? Anak sa ring naway lubot mga ka-over. Naisip ko sa sarili ko, paano ko ipagtanggol yan si Speaker? Hindi ko naman nakikita ang kanyang ginagawang mabuti. Kung si Duterte pa ang magsasabi, wala naman niyang ginawang mabuti. Anak sa ring naway lubot mga ka-over. Kung si Speaker titindig para sa Kongreso, ako titindig ang balahibo ko kapag nabasa ko ang chat nil mga ka-over. So ngayon mga ka-over, alam na natin na naghahanap pala sila ng sikat para pabanguhin ang pangalan nila. Kaya ang masasabi ko lang sa'yo paring Martin, yung tae kahit isprayan mo pa yan ng maraming pabango, mabaho pa rin yan. Yung mga dating hindi naman political vlogger, biglang naging political vlogger. Anak sa ring naway lubot, siguro may pinag-usapan sila mga ka-over. Pero ang masasabi ko lang kay paring Martin, alam mo pare, kahit hindi mo i-vlog ang ginagawa mo, hindi mo bibidyohan, kapag galing sa puso mo ang ginagawa mo, malalaman ng tao yan. Hindi mo kailangan ng maraming kakampi pare para hangaan ka ng tao. Ang ginawa mo kasi pare, kinuha mo lahat ng kakampi ni Duterte, tapos pinadaplisan mo si BP. Binabanatan mo siya pero hindi mo nga mabanatan ang iyong sarili. Alam mo paring Martin, ito yung payo ko sa'yo. Kahit wala kang sinisiraan, gumawa ka lang ng mabuti, mamahalin ka ng tao. Pwede mo nga kausapin ang mga representative ng bawat probinsya para ipaayos ang mga kuryente dahil ang kuryente ang pinaka-importante sa lahat para mapaunlad ang probinsya na tinulog-tulugan lang. At hindi ko natapos ang video dahil sa time na yun umulan maghapon. Abangan ninyo. Castro, apelido palang red flag na. Alam mo ba sinasabi niyan sa presidente natin kung hindi ba naman ito baliw? Mas martial daw si PRD dahil daw nagsalita si PRD na huwag magbayad ng tax ang mga Pilipino kung hindi ba naman ito siraulo rin. Ang sabi ni PRD, kung ganyan rin lang ang ginagawa nila, sasabihan ko ang mga Pilipino na huwag na lang magbayad ng tax. Yan yon, siraulo kang Castro ka. Saan ka ba naman nakakita ng tagapagsalita ng Pilipinas na napakatanga? Ikumpara nyo nga yan sa tagapagsalita ni PRD. Si Harry Roque, si Atty. Trixie, si Atty. Padelo. Tingnan mo ang level ng utak na ito. Nakakahiya ang Pilipinas. Walang alam ito. Itong tao na to, namumuliti ka lang. For your information, ikaw Castro, the second ka ng Pilipinas, na si PRD, nang natapos ang kanyang termino, 70 plus ang kanyang trust rating nang bumaba siya dyan. Nakulangan ang mga Pilipino. Nakakatawa dahil ang tagapagsalita ng Pilipinas ay yan. Tapos ang Pilipinas, God bless the Philippines.